magpagaling po kayo at no. At ito naman si Maring Ming parang si Maring Mirna parang kabuti na kung saan ano oras sumusulpot hindi natin mawari kung atras abanti ba itong kanyang mga hakbang. Maring Mirna, punta ka dito. Ay, maaaring para ako nung bago pa lahat binabati ko po aking anak na pumasa po ng bar sa pagka-abogado. Congratulations. Ay, sa totoo lang, ako natutuwa rin ako. Anong school po siya? Ay, PUP lang naman, Wow. ito naman, hindi ko naman inaasahan na may mga biyaya pala kung darating, pwede ko na siyang ipagmalaki sa mga panahon nito. Ang ilan na siyang abogadong anak niya, pangatlo na. Apat na. Puro abogado kami lahat yata Abogado. Dami yung abogado. Ang sinasabi ko lamang dito, ito hindi ho nakakapanghinayang na inyo pong lubos-lubosan ang pagtulong sa isang estudyante, lalo't kung anak po ninyo, ay kung ano po ang kanyang mga pangarap, ay nagaganap po yan, nagtatagumpay, sa pamagitan po ng mga magulang na sila'y umaalalay. Yan, Dito po sa atin, sa totoo lang, dahil po sa isang tanawin po ng inyong tahanan, kung minsan mayroon pong nagiging problema dyan na umiipekto rin sa kaisipan ng isang estudyante. Ang kinakailangan po, ang pinakamahalaga po dito ay ang samahan po ng inyong pamilya. Yung ika nga mayroon pong pagtutulungan, pagkakaroon ng magandang pagsasama. yung bang tinatawag na harmony. Yun ang mga importante dito. Kaya po kayo, kung mayroon po kayong mga estudyante, ay kung nakikita nyo po na siya ay nag-aaral po, paghandaan po ninyo yung pagkain ng tao, ng bata, pagkat hindi po maaaring magbasa po yan na gutom. Unawain nyo, huwag nyo pababayaan na busog pa yata yan. Hindi, huwag yun. Huwag yung katwiran, kung magugutom yan, ay pupunta na lang kusina. Huwag. Kinakailangan po, kung minsan alokin mo, kung ano man yan, ay bahala siya kung gusto niya o hindi. Importante po sa mga kabataan na nakakain muna bago makapasok sa school. Yeah. At saka busog na busog po yan, sagana sa pagkain. Dahil kailangan po ng kanilang katawan yan, kailangan ng kanilang kaisipan para naman matanggap ng kanilang kaisipan ng kanilang mga pinag-aaralan. Yan po ay isang magandang para sila ay makapag-aral ng gusto. Yun din po mga apo ko na puro aral, kain lang ginagawa. Hindi na sila inuutusan kung saan-saan. Tama yan. Maglaba-laba. Pabayaan mo siya mag-aral. Aral lang at saka kain ginagawa. At saka dito ko talaga nadama kong lumatay talaga ang luha ko. Nung dumating yung aking anak. Dahil parang namuo sa isipan ko yung mula elementary hanggang naging college ay hindi po siya lumihis sa kanyang mga dapat niyang pangarap dahil kung naligaw po ng landas yan ni minsan hindi na mangyayari yun. Tuloy pa rin siya ng tuloy, hindi sa hirap sa anuman, talagang hindi niya alintana yan. Basta't siya ay kinakailangan makatapos. Yan po tinatawag ng masigasig. Masigasig. Ito po ang dapat ipalaganap. Kasi kumisan itong sinasabi ko rito, yung mga nasasakupan po ng mga barangay na hindi po nabibigyan ng proteksyon yung kanya nasasakupan. Alam po bakit? Dito po sa laganap po ng mga pinagbabawal ng gamot, dapat po makarating po sa kataas-taasan ito na ang bawat barangay po ay magkakaroon po sila ng programa. Na ang programang ito ay walang humpay ito na ipaparating po sa isang pamilya na itatanong lang po ano ba ang problema ninyo, ano po ang mayroon ba kayong pasaway na anak, mayroon ba natin pwedeng bigyan na po natin ng payo. Yun po ay tungkulin po ito sa isang barangay kasi nag-aantay po sila kapag may nangyayari at ito na ang problema. Nakakaroon po ng husgado, nakakaroon po ng demandahan pagkat itong sinasabi kong palukala kung ito ay matutupad ay
hindi lang po pintuan ng simbahan ang natin pwedeng intindihin. Pagpasok mo simbahan, naniniwala ka na magdadasal yan. Paglabas po yan, ay marami pang kakulangan yan. Hindi po na ipaparating sa isang isip at damdamin ng isang tao. Pag nasa labas na po kayo ng simbahan, ay mananatili pa rin ang inyong kaugalian dyan na hindi nagbabago. Kaya po, ito si Secretary Robredo, ay kung ito po ang panukala ko, ay makarating po sa kanya, ay dapat po, ay isa po na dapat po nilang bigyan po ng pansin. Bakit itong ating mga barangay kapitan, ng ating lugar, ay tulog lang ito, pagdating ng sweldo, ito na kumukubra. Kung di pa naman mga gunggong, wala naman kayo mga accomplice para mga tao nagbabago dyan, at nang hindi na kayo mahirapan, turuan nyo po mga ito ng pang-uugali. Hindi yung ugali mo ang sundin, pagkat pangit ang yung pang-uugali. Yun na po. Yun, ako. Ayan, nagkakarit na naman siya. Ang oras po natin, 25 minuto ang nakalipas sa ating tanghalian ng Pilipinas. Magandang hapon. Okay, ito si Maring Ray, mga kapartner, sino po ang magbabalita kung ano pong mayroong dalang balita. Ayan po, yung balita natin tungkol dun sa kahapon, dun sa mining, no, di ba? Ay, isa pa yun. Yung mining Oo, kalikasan po ang sinisira. Kalikasan, climate change po Oo. natin kaya gano'n. Nagkakaroon ng mga hindi magandang resulta ang Ay, pag-mining. oo. Yan. Ang dami na po porosyo. Pinapapatag nila yung mga kabundukan, tinatanggal nila yung mga Puno. para lang makakuha ng mga mina doon sa ilalim ng lupa, tapos pababayaan na lang nilang ganun. Kaya naapektuhan po yung kabuhayan ng mga tao, lalo na pa yung mga tubigan natin na nagkakaroon ng pollution. Kaya nga. Kaya nagkakaroon ng maraming sakit ng ating mga kababayan dahil po sa ginagawang pagmimina na yan. Leo. Yan, ano ba ang talagang dapat nating gawin para maibsan ang mga ginagawa ng mga nagmamine sa atin? Hindi naman nakikinabang yata ang gobyerno natin. Sa ilang tao lang na mayayaman ang nakikinabang dyan. Nakikinabang bang gobyerno natin Kaya dyan? tama yung sinasabi na ang mina na ang kaulagan po ng mina, pagdating sa isang location yan, ano gagawin dyan? Mine. Oh, akin yan. Mine. Sa'yo yan. Sa'yo lahat yung mga nickel dyan, yung mga nickel dyan, Pero, yung mga ore na nakukuha dyan. nagtataka lang ako bakit walang ingipin yung ating mga official ng ating gobyerno na nakikita nila mayroon nalilibing ng buhay at mayroon pong napopurisyo yung ating kalikasan. Bakit sa bandang ito ay hindi po nila nasusopel? Napakalaki po ang kapurisyo ng ating kapaligiran kapag ang kinakalaban po natin ay yung likas ng kayamanan na dulot ng ating Panginoon. Kaya po tayo ay kung yung mga mayayaman na yan, tama na yan, mayayaman na kayo at hindi na po ninyong madadala sa hukayan yung kinita. Tama na yung mga anak ninyo ay nakapag-aaral na, nagkaroon na po silang kunting ari-arian. Tama na po yun. Pakiusap na lang dahil naroon na yung ginagawa ninyo. Ganun lang. Yan talaga. Dapat talaga sa mga yan, parusahan ng Diyos. Pero sana, magsisi na kayo sa ginawa ninyo pagkatapos yung bungkalin ng lupa ng Pilipinas, ay iniiwanan na lang na nandun yung mga toxic waste na nakakaapekto sa kabuhayan at sa kalusugan ng mga tao dito sa atin. Yan. At yung isa pa, yung mga puno, di ba? Kaya nga Kaya nagkaroon ng mga mines na iniwan nila yung mga puno, hindi na tumutubo yata yun, di ba? Ay, hindi na. Ay, ito pala, may nagkis sa akin. Ang mga taga dyan sa Stop and Shop, kaya Colonel Gilas Arcos, ay sinasabi po niya dito, yung mga bantay bayan, volunteer, sunog, nakaw, droga, ay sa totoo lang, nagtataka lang po ako dito sa ating mga pamunuan ng ating kapulisan. Ito po si Director Bartolome. Dito ko talagang parang nayanig po ako rito Dahil maliban yung mga nakaraan po mga naging direktor,
ay hindi po kasing masahol itong nangyayari sa kapaligiran. Harap-harapang papatayin ka sa isang, kahit sa tahanan mo, ay babanatan ka. Katulad itong nakalagay dito, broadcaster, niratrap. Sus, Diyos ko Panginoon, saan na ba tayo ngayon? Itong sinasabi mo dito, nako po, ay saan po tayo ngayon magkukuble para po tayo ay hindi po tayong maging isa sa mga biktima po rito sa mga sinasabing broadcaster ay niratrap. Ano po naman ang ating masasabi rito sa kapaligiran ay tulad po, wala na. At tulad itong nag-text sa akin po ito po yung presidente po ito sa Stop and Shop ng ating pong pinaglalaban na kung saan ay membro po ito ng mga taga-Rima. Ito po mga tao ito ay mga magagandang kanilang mga palibasa ay sila po ay sumusunod sa kung anong patakaran ng Rima. Ay siya pa nga pala ay binabati ko rin dito yung ating mga magigiting dyan na sila pong pamilyang de las Arcos, sila Mrs., sila Gloria, at sila Uyang, asawa at magpapamilya pong Gonzales, si Kerubin at saka si paring Orly Di Guzman, sila pang pamilya. At ang iba pa dyan, ay kayo po ay binabati ko po sa mga oras na ito. Sana po ay magkaisa lang po kayo dyan at hindi naman kayo pababayaan kung ano po ang inyong magiging problema dyan sa inyong lugar. Pakat ang Rima po ang inyong nasasandalan. Ay magandang tanghali po, Tatalare. Ay kilala po kayo ng aking kapartner. Kumpare ko yata yan, kasama ko sa binyag. Ganun? Sir, Kalari, pare, yung si Caber Garcia po, ang ating mga tauhan, ay siya po ang nagpakilala sa akin, sa inyo, sa akin. Mabait yung tao yan. Kaya lang talagang siya, yung joker din eh. Opo, katuwang ko siya sa binyag doon. Napaka-joker. Kaya bilibin ako, siya po yung ating namamahala dyan sa mga tao na kung saan ay magandang pamamalakad. Ay kung meron mang konting mga gusto yung iba kasi hindi naniniwala, ay kung saan sila maniniwala, kung sila itatanggalin na. Kaya ako'y natutuwa rin ako sa mga taong yan. Ako, natutuwa ako sa mga taong naniniwala Dahil pagdating po sa dulo, kung saan ay maniniklohod na sa'yo Iyon ang magiging problema Yan po importante sa kanila yung mga saan, kahit saan po, importante merong pagkakaisa. Yan. Okay, pagpatuloy niyo po ang inyong mga pamamalakad yan at ako naman ay nasisiyahan po ang nakikita ko sa inyong pagkakaisa dyan. At lalo si Oya talagang matyaga po yan na iniisa-isang mga membro dyan Talagang nakakaawa nitong babaeng ito. Kumusta lang po sa inyong mga pamilya at ako nahabag din ako sa babaeng ito dahil kahit anong oras, siya po yung aming runner. Magtsaga-tsaga ka lang at malapit tayo matapos dyan. Okay, Kabet, baka mayroon ka pang mabatiin? Siyempre, babatiin natin yung mga ating kamembro dito sa may Guadalupe. Siguro, may meeting yata tayo mamaya na po, sir, di ba? Sa Lapiral? Oo, di ba? Sige, oo. Kagabi pa, nag-test na sila sa akin, saan daw yung pagdating natin. Okay, sige. Nakikinig sila ngayon. Kung nakikinig po yung mga taga-Lapiral dyan, ay sana na po, wala pong matitira sa inyo, kundi magkaisa po kayo dyan, at kung ano po ang magiging usapan po ng mga leader dyan, ay maniwala po kayo, at dito po kayo makakakita kung paano kayo, hindi na po kayo gagalawin dyan. At lalo kung kami ay pupunta riyan at ipapaliwanag namin ng personal kung saan po kayo naroroon sa mga araw na ating pag-uusapan. At sana wag po kayong mawawala sa ating mga meeting dyan dahil darating po kami dyan ng alas 4. Ay, partner, Raym, ikaw na po ang mag-ano at tayo sige, at kayo mo naman mabalita dahil masakit na lalamunan ko rito. Yan, nako. At saka, kung kayo po ay may pagkakaisa dyan, at saka talagang magtsatsaga, at saka talaga po kayo ay magkakaroon ng nilaga pagdating ng araw. Yan po, yung mga nandiyan dyan sa lateral compound, binabati namin kayo at yung marami po dyan ay mga members na ng Rima Foundation. Yan.
Sa susunod po sa pagmi-meeting ay darating po dyan ang mga officers ng RIMA Foundation para ipaliwanag sa inyo kung anong kabutihang idudulot sa inyo ng foundation na to.